Sabi ko sa inyo, nakaraan po, sinabi ko sa inyo tungkol po dito kay Alpotera na di ba? Yung sinabi ko po sa inyo kay Alpotera na yung nagpicture po ng hubot-hubad sa betlog ni Digong. Ayan po. Di ba? Si Alpotera po na nagpicture po ng hubot-hubad na kinagalit ni Maharlika kasi nga nagkalat yung hubot-hubad, nakitang-kita yung betlog ni Digong at saka po yung nangingitim niyang kuyukot. Wala kang puso, hayop ka! Okay? Nadaanan ko po ito dito po kay nadaanan ko po dito kay Maui. Kay Maui po, isa rin pong dumidila ng kumakain ng Nutella. Pakinggan po natin kung ano ba ang ginawa ni Alpotera. Sabi ko nga po sa inyo, eto pong Alpotera na to ay isang agent nga. Tama po sila doon. Sa wakas, tumama ang mga DDS. Isa pong agent ito na inuutusan po ng kaniyang pamilya na tinatagol natin si small boy, yung lalaki, si ex-convict at si grandmama. Mga kaibigan po ni Digong yan na binigyan po ng pabor ni Digong at ngayon bumabawi po. Sila po ang nagpupondo sa mga vlogger para sirain si BBM at ngayon naman po hindi daw sila ganon at dumidikit naman sila kay First Lady. Ang kapal ng muka. Wala kang puso, hayop ka! Okay? Pakinggan natin. Tao kasi naman dito sa Dahig, hindi naman po kami nag-a-after na sisikat kami. Kasi of course, when tatay gets out, we also need to go back to our normal life. Oh, Kasi, regular life. Diba? Kasi naghanap kami ng trabaho eh. Meron kaming trabaho dito eh. Kapag wala na si tatay, sino ba mapipilihan? Pag wala ng tatay nyo, hindi na makakalabas yan. Pag namatay na yung tatay nyo, wala na. Mga tanga. Mga bobong mga DDS, wala na yung tatay nyo. Ilalagay na yan sa garapon. What the fuck? Ilalagay na yan sa garapon. Yan. Diba? Hindi naman yan, hindi naman yan bread and butter namin. Nagla-live naman kami para Support ma-update talaga. yung mga update yung mga tao, Tsaka, yung mga kakilala namin. Na-update kami. O, kayo ang eye-opener na talagang ito, ang nangyayaring totoo kay tatay. Kaya nung dumating, ano ba talaga ang nangyari? Bakit parang nagkagulo pa? Hindi tuloy, kagaya ko, nanonood ako. Anong nangyari? Sino ba paniniwala ako sa mga to? Bakit biglang naaway itong dalawang bakla? Nakakagulo ba kayong mga taga-Netherlands? O parang, Ipinagluluksa po. ano ba talaga? Bakit nag-away-away? Pati sa mga pagkain? Pati ba naman mga ganung bagay? So, Hindi mamatay-matay yung humba-humba na yan, ano? Oo, kasi Oo. po, ang ginagawa Si Harry Roque, parehas tayo ng wish. Sana mamatay na yan si Harry Roque. Pero wala tayong magagawa eh. Pag masamanda mo talaga at kumakain ng mga Nutella at dumidila ng mga betlog, matagal-tagal eh. Detonate! It's okay. Okay, diretso. kasi nila kapag ka may pagkain po na dinadala diyan sa Duterte Street, yung tatlong mga titas of Barangay Canal, yun nga yan, yun na may picture, yun nga yung nagre-report sa kanila. Oy, si ganito ha, katatlong beses bumalik kumain. Ganyan yung mga Patay gutom talaga si Harry Roque. Patay gutom. Harry Roque, patay gutom. Problema nila. Hindi naman sila nag-provide ng pagkain, nakikikain din naman. Ay, ano, baka teka. palagay ko, sorry sir, palagay ko kaya Sige lang. yung inaantay nila yung mismo masosobra. Eh siguro maraming Tapos nakikikain. isa-sharon yan. Hindi sila makapag-sharon kuneta. Kaya ganoon. Oh, may tanong dito sa ating isa sa mga viewers. Sabi daw, ano yung mai-share nyo na-encounter nyo kay Alpot? Ayan na po, yung kay Alpotera, eto na po titignan nyo po. Sabi ko sa inyo, kailangan po natin hindi palampasin to. Wag natin palampasin to dahil ito pa po ang natitira nagpopondo sa mga vlogger para manira kay BBM.
eto po si Alpotera. Hindi pwedeng pa i-react to pag may ganito. Kasi po, umaapaw po ang mga suhol nito sa vlogger at yung last time na pinakita ko sa inyo, sinagot niya ang vlogger plus may 500,000 di umanong mga allowance. Kita mo nun? Kita mo vlogger, oh. Kaya yung mga vlogger, kita mo kahit mahina yung channel, basta malakas ka mambas, okay ka, mas bobo ka. Sinong pwedeng ma-experience personal encounter kay Alpot? Umpisa natin kay Jessica. Jessica, are you there? Totoo ba yung char-char lang? Dapat yung totoo, of course. Hindi kasi hindi ko siya, nakita ko lang siya sa 30th Street. Tapos kasi may one situation na ito, nasa labas na nalabas na sa live, something like that. Ano siya, sinabihan siya ni Ma'am Hanilet na hintayin mo ako paglabas ko dyan. Oh, sabi, pakinggan nyo maigi to ha. Sinabihan ni Mama Anilet, hintayin mo ako paglabas ko dyan. Tignan mo ha, tignan nyo po gagawin. Nag-pretend ka to become nurse, you're not a nurse. Yun yung, parang nag-shock kami doon, ano daw? Ganon. Yun yung first encounter ko na tapos pagpasok ni Ma'am Hanilet doon sa ICC, tinakbo siya ni Undin. Tinago siya ni Undin. Oh! Kasi So, nakagip pala sa live. Sabi ni Mama, hintayin mo ko paglabas ko dyan, ha? You're pretending to be a nurse, you're not the nurse. O yan no, sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, nagsaselo si Anilet. Kasi nga, si Digong, nilalaplap-laplap din to. Diba ikaw naman pag may picture kang ganon, diba? Ito posible yun. Nagpapanggap na nurse, diba? Sabi ni Anilet kay Alpotera, nagpapanggap ka lang na nurse. Gusto mo lang makita yung betlog ng jowa ko. What the fuck? Wala kang puso, hayop ka. Diba? Papanggap lang na nurse. Nagampasan pa ha, tamo ha. Kami mga nando, nagtingilan, what's happening? Ano daw? Akala ko ba Nakagip yun sa live, Jessica. Yes, Nakagip yun sa yes. live. Kaso kasi yung live kasi, nawawala siya after 30 days. Ano na lang ako, human live, charot. Yun yung first encounter ko sa kanya. Sabi ko, okay, hindi pala siya nurse. Tapos, Kita mo, nagpanggap na nurse. Tapos binidyoan na yung betlog at kuyukot ni Digong na corduroy. yung iba kasi private na, hirap ilabas eh. Hindi, ulitin natin ha para sa hindi klaro. Ibig sabihin niyan, ang pakilala ni Alpot diyan sa Dahig private nurse siya ni PRRD. Yes. Oh, take private nurse. Yung pala, private sex. Private sex. Private sex. Hoo-hoo. Lupit. Lupit ni Digong. Private nurse. Yung pala, private sex. Pagayin mo si BBM. No joke. Unang dating niya. Tapos hindi so- niya yan kinokorreksyon. So lahat ng tao, tingin talaga sa kanya, private nurse siya. Kasi nga, pagdating ni tatay, the few days, nandito din siya. Nasa labas din siya nagbabantay. Pero ang sinasabi niya, protocol po ako, ma'am, protocol. Sabi ko, what kind of protocol? Gaganon ako. Sabi, hindi niya kinokorreksyon. Sabi, nurse siya ni tatay, personal nurse siya. Hindi niya kinokorreksyon. So tatak ng mga tao sa kanya, personal nurse siya. Kasi Oh, kita mo, personal nurse pero private sex. mga pictures together with tatay, mga activity, ganon. So, Bida-bida. place to. Okay, ano yan, magandang revelation yan kasi ganito yan di ba nag-live si Mother Dragon, no? At kinikwento nga niya, in-expose nga niya na ang dami daw pinapakitang picture ni Alpot sa kanya. Oh, yan yung picture, yung nakita yung corduroy na betlog ni Digong. Ayan, yung naglabas nun. Kaya galit na galit si Anilet. At ang balita nga natin, gustong-gusto sa bunutan. Gustong-gusto sa bunutan. Akala ko, private nurse ka. Private sex pa nangangabol mo sa betlog ng corduroy ni Digong, ha? At may video pa. No? And then dumating tayo sa puntong in-expose niya Si Marley Cayo, yung mother nilang tanga rin. ni Mother Dragon na may pinakita nga siyang private photos ni PRRD. That's the reason why Ayan, no, yun. Diyan nag-umpisa yan, private photos. Putik si Digong, ayaw po. Hinahanap yung wala daw makita. Ang liit eh. Ang liit.
Ang liit daw ng pututoy ni Digong eh. Tapos yung pututoy niya, ano pa, ang kutis, parang yung nasa ilong niya, ganun. Diretso natin. Ang gulong ito. Yes. Diyan nag-umpisa yan. So hindi pala sinungaling si Mother Dragon kung tutuusin. Kasi kung sa labas ng bahay, no, hindi sa pribadong lugar kundi sa publiko, nagagawa niyang ipakita tong mga picture na to, nakasama niya si PRRD. What more kung kayong dalawa na lang ang nasa isang pribadong kwarto, most probably more than that ang mai-share niyang pictures or videos sa inyo. Kung yun ang ano ko diyan, ang tingin ko diyan. So hindi pala pwedeng sabihin nila at ng barangay Imbornal, no, na ipakalat na sinungaling, no? Lalo na to si Juga, putangin na to si Juga, eh. No, sinungaling daw si Mother Dragon or si Madam Maharlika. So another point is hindi niya kino-correct, no? Hindi niya kinokorek na private nurse siya. Pero ang lagi niya sinasabi, protocol po, protocol. So, we think talaga protocol kasi nagtatrabaho pa siya kay tatay. Pero protocol siya when Tatay Digong is a president. Ngayon, hindi na siya nagtatrabaho. Ay sabi Exactly the protocol point. daw. So, Ang isang she protocol was- officer magtatapos she yan was doon. hanggang sa termino ng presidente. After after ng termino ng presidente, Ako, kung ano man yung lalabas naging pa ako dyan. katungkulan mo, nagtatapos na yon, di ba? May lalabas pa ako. Isingit ko lang kasi exciting itong mga revelation. Go ahead. Ah, Yes, sige. Ano, you tawag have the dito, floor. hindi na presidente si tatay, wala na si PRD sa Malacanang, nandun pa siya sa Malacanang. Sinabihan na siya na, pwede ko na kayo magbalot-balot kasi hindi na naman na presidente si Marcos na yung presidente. Yo, narinig nyo ha. Wala na si Digong nandun pa sa Malacanang. Bakit? Sumisip-sip kay First Lady. Naglalaro. Hindi kasi siya, inutos yon. Inutos sa kanya yon. Inutos sa kanya yon. Nung pamilya niya. Oh, diyan ka muna, makiramdam ka diyan. Bawal tayong mabuko sa mga ginawa na tulong sa atin ni Digong. Diba? Mga nag-uutos sa kanya. Yung nakapaligid sa kanya, kilala nyo na yun, si Small Boy, si Grandmama, tsaka yung ex-convict na babae. Nandun pa rin siya sa Malacanang nakatira. Oh. Kita mo, nasa Malacanang pa rin nakatira. Ang tindi ng mukha ni Alpotera, no? Spy talaga eh. Spy. Ano naman may something siya dong pinakapitan. O sabihin na natin na ako ni PRD, protocol, ako yung talagang private nurse niya. Hindi ako papayag ng ganun dahil ako, may ebidensya ako. Na At saka, ilabas anak ko lang ni, to kasi yung time anak ni na Sir Duterte sinabi si na- Yumi. Oo. Yung sinabi na nandun pa siya sa tawag nito, nandun pa siya sa Malacanang nakatira kahit hindi na presidente si tatay. Nilabas talaga yan, legit sa Duterte family. Hindi ko lang papangalanan, legit to. Nilabas niya na, nandun pa yan siya. Actually, narinig ko yung usapan. So, baka ako maging chismosa, hindi ko na ilalabas kung sino. Basta legit yan siya, member of the family Duterte, naglabas na, nandun pa siya sa, tawag nito. Nasa Malacanang pa siya kahit hindi na presidente si tatay. Parang ayaw pa niya bitawan na, do I need to live here? Or kailangan ko na umalis? Ganon. Ganon pa siya. Kasi nga, protocol nga siya. Pero hindi naman presidente na si tatay. Of course, they gonna change all the people there. Tatanggalin nila yung mga hindi nila kalyado. Isa Oh, yun nga, sabihin it ako makes sa inyo, sense. kay maingay ah. Isa sabihin ako sa inyo, kay maingay. Sikreto Sige, mo to. tayo lang. Bulong mo lang. Anak ko ni Tatay Digong, ang anak namin si Yumi, ayan. Hindi yung pagsasabihan Ang dami pa. Ang dami pa naman. Nay, ganda ng joke mo ah. Ganyan din ang kwento. No? Ang daling sabihin, ibig sabihin Oh, nun. exactly. Yun ang ibig ko Ay, naging sabihin. baby dragon na talaga Kiniklaim ako lahat ngayon. nila Naglabas ng info. Total, kiniklaim nila na nurse sila. Di sasabihin ko na, ako na anakan, puta ina presidente yan kahit na hindi totoo. Jessica, may tanong ako sa'yo. Jessica, narinig mo ba yung chika din before? Kasi hindi pa kasi ako updated din sa mga na sinabi daw ni Kitty na wag kayo dyan kasi spy yan. Did you ever heard about it? Oh, kita mo? Ayan na. Oh, ayan na. Sabi ko sa inyo naglalaro yan eh. Kita mo? Kita mo, miski yung mga DDS na bobo, kita mo? Ayan, delikado yan si Alpotera po eh. Ginagawa niya lahat yan bilang agent ng Small Boy para mapalapit po either sa Duterte or kay First Lady. Matindi. Ginagamit yung pera.
Sino sinabi? Merong post si Kitty. Hindi, Merong sinabi post. daw talaga. Ay, kasi ganito yun. Nandito si Ma'am Hanelet. Nandito si Ma'am Hanelet. We're having a dinner. Nagkika-chika sila ni Mother Dragon. Tapos, sabi ni Mother Dragon, ilalabas ko ba? Sabi ni Ma'am Hanelet, kakausapin ko muna si Kitty. So, kinausap niya si Kitty, nilabas ni Mother Dragon. Tapos, ang nangyari, si Kitty, nag-post siya sa IG niya na may mga nagpre-pretend na close sa family namin, pero hindi naman talaga yan siya, member or hindi talaga yan siya, na parang to be close lang para, we need fans para sa, sa mga tao dun sa Dehe kasi So, nagganyan. parang pala, nagkukunwari na ka-connected pa sa mga Duterte. Paano yun? Even if wala na. Oo, kahit hindi na. Naku, So, ang dami ko nang nilabas. So, hindi totoo, Jessica, na sinabi ni Kitty na huwag kayo dyan kasi spy yan. Sino ba kasi sinabihan niya na huwag kayo dyan? Hindi, narinig ko naman yan. Hindi ko Sino naman nga sinabihan ni Kitty na direct na huwag kayo dyan kasi spy yan? Kasi Kitty is so smart. Kilala niya kung sinong lalapitan niya, kilala niya sinong kalaban niya. Kahit nakikipag-mahasalamuha si Kitty sa inyo, alam niya may background yan siya na, these people say something to my mom, these people say something to my dad. Matalino yan siya. alam natin. Pero, so hindi totoo yung mga chika-chika na ganyan. Walang Siguro hindi pa na-encounter ni Jessica. Kaya hindi niya masabing yes or no. Hindi ko rin kasi narinig ko lang yan. Huy, sinabihan ni Kitty na spy yan. Yun yung mga narinig ko. Directly na narinig, hindi ko narinig. Okay. So, Pero Pero feeling ko, nabasa ko yung hindi totoo. yung protocol daw, ganito ganyan. I know might to be somebody else, no? Kay Kitty. Si Mother Dragon at nag-iimbento ng kwento. Kasi based nga sa ni Kitty Duterte, ni Ma'am Hanelet, at nagpaalam pa si Mother Dragon kung ilalabas ko na ba to or hindi. No? So hindi nagmamagaling at hindi nagpapakakupal yung tao si Mother Dragon. Huwag kayo mag-alala, lahat naman kayo kupal eh. Okay lang yan. O kaya niya nilabas to. Ay, hindi siya yung nagmagaling, no? Nagpaalam pa to. Okay? So ibig sabihin, alam to ng pamilyang Duterte. Of course. No? And then maybe this is the reason why they started attacking the credibility of Stokes, the credibility of Maharlika, and at the end of the day, pinasaringan na nila, sinaktan na nila ang reputasyon ni Ma'am Hanelet at ni Kitty Duterte. Dumating pa sa punto na putang ina, tumatawa, nagre-rejoice, nagdiriwang itong si Chopanga sa kanyang FB at sinasabi nga niya na buti nga sa'yo at hindi ka na makadalaw kay PRRD. To that note. Yes. Hindi lang si Chupanga, marami sila. Oo, hindi siya concerned na walang dalaw. Ang concern nila, hindi nakapasok. Napaka-animal, hindi ba? Napaka-selfish. Ang tawag dyan, selfish SOB eh. pero ang hindi ko maintindihan, Nelson, is bakit nagtatrabaho siya doon sa mayor? Ha? Nagtrabaho kasi Yeah, sinabi niya din yan, yung last, second to the last na punta niya, na this is from the other person that he called me, na sabi niya, si Jazz working for the mayor ngayon, acting mayor. Ang sagot ko naman, kung nandito sila Baste, sila BP, ano ginagawa niya dito? Di ba working siya sa mayor? Dapat nandun siya nag-work, hindi siya dito. Grabe, nakakatakot talaga to si Alpotera eh, no? Grabe, bustado. Sabi ko, work na siya. Kung sinama siya, bakit wala siya doon sa at least sa likuran nung ni Mayor? Kasi the 34 Forest, Meron pa yan, namigay ng 30k euro dito eh. after i-expose ni Kung hindi naman totoo, dapat sila mo kami haharap kasi that is after i-expose ni Maharlika yung kalandian niya. Correct. Hindi, kasi Kalandian. kung hindi naman. So merong personal encounter na gano'n. Napapatay Kasi na sinasabi nila sinungaling daw si sa Mother Canor. No? So ganito ko pala ka-imbornal ang kwentong barangay. Na alam naman natin kung sino yung mga animal at tinayupak ang nagsusulat sa mga Ay, excuse me guys. pinukoy. Alam mo na. part. I mean, there's a picture na nasa bed nanonood si tatay ng live ni Maharlika. That's what I see. Pero yung private part, hindi na po siguro. Uy, Diyos ko. Pag-uusapan nila yung private part, tignan nyo. Yung patutoy ni Digong, may tigidig, may tigyawat daw. Yun. Deklaro ko. Baka naman, really, tinignan ko din yung private part na naloko. Hindi kasi nasa publikong lugar kayo. So posible nga hindi mo nga nakita. Pero kung nasa pribadong lugar kayo, malamang ilabas din yan at ipakita niya sa'yo para patunayan na meron silang relasyon. Kasi ang magkakabulong din sa akin O, ayan na, nagkakabukuan na. O, kita mo, tindi talaga ng ethics ni Digong. Tindi ng ethics. Diba? Dapat nga mag-aanuhan daw yan, magsasabunutan si Hanelet tsaka yan, si Alpotera. Di natuloy, sayang eh. ang follower natin na mahal ni PRR sa tayo na nagpapakilala na meron din siyang relasyon kay PRR. Well, wala naman tayo pakialam doon, no? Pero
totoo pala. So, ang establish ko lang talaga dito, totoo pala yung mga na-share sa atin ni Mother Dragon, ano? Ilabas mo nga yun, Hearty, yung sinabi ni Gorilla. Oh, yung recording. Saan yun? Yung ilabas niya sinabi ni Gorilla. Ano ba sinabi ni Gorilla? Sige nga, maipe-play ba yan? Hindi ko maano. Yung Wag sinabi niyo ni naman Gorilla na pinangakuan siya. I-send mo na yung, sa'yo na. Ayoko mag-ano muna. Yung pinangakuan siya. Maybe we can ano yung essential na lang? Ano ba yung ang buod ang sinabi ng animal na yan? Yung sabi ni Gorilla na pinangakuan daw yan siya nakapapakasalan. Kita mo, papakasalan pa na ni Digong si Alputera eh. Putik ko. Ang tindi ng ethics. Wala kang puso, hayop ka! Yan yung pinaglalabas na pinangakuan. Na ako talaga yung nakikita at nakapapakasalan. Yan. Oh, talaga? Pakakasalan ni PRRD si Albot? Ayop! Lupit ng ethics si Digong. Batcher! Patayin mo si BBM. No joke. Yun yung pinapalabas niya sa mga tao niya. Of course, it's one Yun ang side of the kinakala. story. Yes, it's only one side of the story. Malay ba natin kung ano sinabi talaga sa kanyang tatay, di ba? Hindi naman makadepend si tatay kasi nasa loob. Kasi Ay, ang dami ng revelation talaga. So kasi ang pagkakaalam ko nung nagbigay ng update si Kitty Duterte, ang sabi nga daw ni PRRD na to my one and only di ba, love of my life, Yes. di ba? Sino At ba pinangalanan tinutukoy nga doon? niya Siya ba, di ba? Si Hanilet. Syempre na yung anak ang nagre-report syempre ang tinutukoy ng tatay niya yung nanay niya. Alam nga namang yung ibang babae, di masampal siya ng anak niya, di ba? Ay, hindi siya ang si Lupit talaga ng ethics si Digong. Ibang klase. More than that, meron pa ba? ano pa ba? Magtanong lang kayo. Tignan mo, sasagot ako. Eto na. Baby Dragon, di ba? Meron pang bumulong sa akin na Ito na. nagagaling nga ang pera kay Albot. Ayan nanggagaling ang pera ng mga vlogger kay Alputera. Ito na po yung nireact natin. Ito na po magpapatunay nun na pinapamasahihan, papuntang dahig kay Alputera talaga. Matindi to, kaya mag-ingat tayo dito. Gaano ka totoo to? Sana yung mga resibo, yung nagpapapalit ng pera. Yes. Sana yun? Ayan, tignan nyo. Pakinggan nyo po to ha. Tignan nyo kung paano umiikot ang bayaran ng vlogger sa DDS. Ito po. Nagpapapalit ng dollars. Pilitin natin ilabas. May resibo. Na May natatanggap ng resibo. pera. May resibo yan. Okay. So merong nagpapapalit ng pera. Anong denomination to? Is it in US dollar? USD. So it's US dollar to Euro. To euro. To euro. Okay. Biro mo, USD to Euro. Oh, matindi. Alputera, pinanser. Sabi ko sa inyo, pinanser no? And then makikita ba natin kung anong araw, anong oras, Of magkano course, may at sino resibo ang yan. tao? Merong resibo yan. Pilitin mo na kami Kompleto. ilabas. Kasi ayaw niya pa yung ilabas. Pilitin mo na namin. Ilabas na yan. Kasi yan din ang binabaril nila kay Mother Dragon na sinungaling nga daw si Maharlika dahil wala nga daw resibo. Kwentong kutsero lang daw ang 10k euro at 30k euro. Ayan po narinig nyo, 10k at 30k euro. Mali pa yung thumbnail natin, 40k euro pala. Kita nyo? Lupet, di ba? Yan po ang sinasabi namin sa inyo. Na nabubuhay na lang po ang mga vlogger dahil din dito kay Alputera. Magkano po 40k euro? Magkano ba 40k euros times 70? Times natin 40k euro. Gawin mo ng 70. 2.8 million, no? Putik. Tama? Ayan po, mula sa bibig po. 280k, hindi, 70 pesos yun. Chupeng. 70 pesos yun. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Noong nakaraang picture na pinakita ko sa inyo, magkakasama sila nila Coco Langot, si Coco Langot, si Poltete, yun ang away sila sa dahig, natandaan nyo yung nireact natin, tsaka si Chupaeng, magkakasama sila, sponsored ni Alputera yung galing sa pamilya niya. Ngayon, small boy, ngayon, grandmama, ex-convict, mga pinanser ni Alputera,
kung talaga maka-first lady kayo, binibigyan namin kayong pagkakataon. Yung hamon namin sa inyo, nasa na? Sabihin nyo, Sara, resign. Sige nga. Sabihin nyo, yung mga pinanser dyan ni Alpotera, nagpapamudbud ng pera sa vlogger, nagpapamudbud ng pera sa rally, small boy, yung lalaki na kamag-anak, ano? Mag-post kayo na Sara resign. Pinoprotektahan namin si First Lady rito. Dahil sa mga talipandas na katulad nyo. Bibigyan ka namin ng 1 week. And the 1 week starts now. Kailangan sa October 31. Sa October 31, mag-post ka ng Sara resign. I-report ko kay First Lady, direkta yan. I-report ko yan kay First Lady, direkta. Sabihin ko, First Lady, mag-ingat kayo Saan Yolo? Yung nagpapalibot sa inyo sa probinsya, yung lagi nandun, kung saan man kayo magpunta, nandun yung pamilyang yan. Sila small boy. Pina-answer yan. Pina-answer po yan ng mga DDS vlogger. Nagpapakawala yan ng 40k euro para lang bayaran yung mga vlogger. Sabi ko sa inyo, tama yung ano natin, intel natin dyan na binigyan ng tigpa 500,000 pera pamasahe. Business class. Ang lupit. Biro mo si Coco Langot naka business class. Coco Langot! Patayin mo si BBM. No joke. Okay, dumako na po tayo dito sa missing witness na hindi pa rin lumalabas. Si Ghost Tessa, nasan ka na bang hayop ka? Ito po ang latest. Marcoleta could be sanctioned for witness falsified affidavit, says Barry Gutierrez. Ayan, pakinggan po natin, Sir Barry. Alamin nga natin ang opinyon ng isang senior lecturer sa UP College of Law, Political ni Barry. Magandang hapon, Ma'am Nina. Okay, attorney, una po sa lahat, I'm sure napanood nyo ang hearing ng Senado kahapon. Ano po ang inyong general assessment dito po sa nangyaring hearing kahapon? Well, maraming pasabog. Diba? At tingin ko naman na hindi lang ako, pero karamihan ng ating mga kababayan, dalawang bagay ang binabantayan kahapon Yung balita sa bagyo at yung hearing sa Senado. Dahil alam nyo, nire-react po kasi natin to. Kailangan natin, gusto ko na mapalabas si Gutese. Nabibitin ako, sa kasinungalingan Alam mo yun? Nakakabitin yung kasinungalingan. Dapat lumabas ka na, Gutesa. Nasaan ka ba? Nagulat sila na pwede pala lapitan yung witness. Sa yun ho ba ay pangkaraniwang practice sa isang ganyang klaseng hearing? medyo nagulat din ako, Sir Tek, diba? At ito si Senator Marcoleta, lagi na sinasabi na siya ay practicing lawyer ng madaming taon. Hindi mo pwedeng gawin yon sa korte. Kita mo? Yung pa lang. Ito po ay paano natin ang connection na itong dalawang to. Ito po kasi, nilapitan niya yung witness. Ano ba yan? Putol yung script mo. Ito yung sunod. Diba? Halatado na po. Ang moves ni Marcoleta ay parang piluka. Kahit anong suklay mo, halatadong piluka. What the fuck? Diba? Halatadong piluka Para lapitan mo yung witness, para mabubuo yung script mong putol. Kung ikaw ay nagpresenta ng witness, unang-una, hindi mo pwedeng i-insist na ang testigo lang niya ay yung binabasa at ilang beses nang ginawa yun. Di ba? Sinabi niya, basahin mo na lang kung ano yung, yung nakasaad dyan sa hawak mong affidavit. May sa isang punto pa, yung pagtayungan niya. Sabi niya, hinalak naman mo. Itong isang buong paragraph ito, balikan mo at basahin mo. Ano na yun Parang clearly coaching na yun. Hindi mo ginagawa yun sa isang proceeding, lalo na kung korte yan. Di ba? Bawal yun lalapitan mo. Tas basahin mo na lang. Yung witness niya mas reliable kapag walang binabasa o walang guide. Talagang nasa isip at puso niya lang.
merong testigong present at ang lumalabas dito, ikaw na halos ang nagdidikta dun sa sasabihin ng testigo na pinipresent mo. So ako, medyo... Oh, may guest tayo 3 years BBM walang legacy project. Oo nga, walang legacy project. Isa lang legacy. Isang legacy lang. Oy, tangang langga. Isang legacy lang. Si Digong nasa ICC. Yung betlog niya. Yak! Yak! Patayin mo si BBM. No joke. Yun ang legacy. No! Yun ang legacy. Oh, meron pa tayong kibuloy. Tama si Ma'am Joey. Oh, kumakain ng tae si Digong at Kibuloy. Ang tae ni BBM kinakain ni Digong at Kibuloy. Yun ang legacy, tanga. Ang bobo nyo mga DDS. Nagluluga na kayo. Diba? Akala nila yung legacy, pusang inang mga to, akala nila yung legacy puro lang building. Bobo! Dumila ka na lang ng betlog na korduroy! Akala nila pag may nakita ng building, putik legacy. Pag nakita nila yung kulambo ni Digong na resettlement nung Odette, legacy. Ang legacy, bobo, ha? Magsisisi ka bakit ka nag-comment dito? Ha? Ang legacy, it's not all about the infrastructure. Giving justice to the in need is also a legacy, motherfucking tape. What the fuck? Oy, thank you, JM7 Walien. Di ba? Ano man sabi niya sa DDS? Walien. Bobo ng mga DDS, sabog, basag ka agad. Ganyan ka, bobo yan. Mag-type ka pa, babasagin ko lahat ng mukha mo. Diba? Yan ang lang alam ng DDS. May building legacy na yon. Ang pagbibigay mo ng hustisya, ang pagbibigay mong katarungan, mas matindi pa yan sa infrastructure. Dahil direct ang buhay ng tao yan. Direct ang buhay ng tao na tulungan mo. Dahil ang buhay ng tao ay walang kapalit. Bobo! Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Oh. Ngayon, asa yung si Marcoleta? Wala. Magkakaso kay Romualdez, wala si Gutesa. Ghost. Galawang didisit. Diba? Ngayon kung magkakaso ka, dapat nandiyan yung witness, yung complainant, para sa barangay na lang. Pinaka-small branches of government. Oh, sa barangay. Pwede ka ba magkaso na wala yung complainant? Ang tanong, nasan si Gutesa? Si Gutesa po ngayon, nasa anit ni Marcoleta, nandun, nakakumot. Hindi nila mailabas-labas kasi po, hindi nila mailabas-labas dahil wala nang script, ginagawa pa lang. At ang bagong script, pinapakibisadong maigi. Parang yung ilalabas na witness ni Bato ngayon sa bagong Blue Ribbon. Ano ilalabas? Kabisado na yung script. May babago pong witness si Bato. Kabisado na yung script. Ang tagal minimemorize eh. Ngayon, abangan natin yung Blue Ribbon. Pag hindi na nilabas si Marcoleta yan, wala na talaga. Finish na.
Ah. Iyak. Ah. Diba? Tama. Ang trabaho lang ni ang trabahong pinangako sa kanya, basta idugtong mo si Romualdez, kami na bahala. Ya? Basta idugtong mo. Idugtong mo si Romualdez sa kwento, kami na bahala magpatindi. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin tayo. Lagi silang gutom hanggat may natitira. Sasagpangin nila mga walang kaluluwa. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos.
Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kain